aking copyright doon sa ano, sa live ko doon sa Ihawan. Ayan, kita mo mukha ka. Wah! Kasi ano eh, kaya kumita mo mukha ka. Parang gilamas. Pero talaga makintab eh. Kasi nga, ano ba itong gamit ko? Ang daming gastos eh. Buko ka mukha. Ayan. Daming gastos. Gastos. Tipid nga sa pagkain, pero gastos ano sa katawan. Ayun. Pagod ako sa edit na naman ako ngayon ng sinayang nang hinayang ko dun sa aking live doon kagabi sa Ihawan ko. Ang daming ano po yun? Kaloka. Meron kasi nagsend pera doon eh. Pag binura ko yun, paano? Pasok ko na kaya yung pera na yun? Meron ng gift. May nag-gift sa akin sa live ko kagabi. Ang problema, may copyright ako. Ano naman? Please wait, please forgive me. I always have copyright. Ano bang gagawin ko sa aking channel? Ubus na ng copyright. Siguro dapat talaga sa bundok na nakatira eh. Kasi maano naman ako. Wala naman ako ng ads kapag puro copyright. Kaya sa mga may gawa ng music eh. Video okay lang yun. Kumakanta yung bayaw ko. Copyright na naman. Yung bayaw ko lang kumakanta sa video okay kagabi. Ay kakaloka. Anong klaseng content ang dapat nating para walang copyright? Copyright lang kapag wala ng ads. Nag-stuck yung kita ko nun eh. July ko natanggap yung aking sahod nung yung $187. Tapos bigla nawalan sa ads. Tapos bumalik ng isang araw. Hindi pa lang naipon ko. So, andyan na naman. Copyright na naman. Oh my God. Ano bang gusto mo? Ako na lang magbububong nga. Ganun lang ba? Hirap-hirap naman ng pag-upload, kahit pagla-live. Hindi na lang kaya ako mag-live. Ako na lang magsasalita na ng ganito. Hindi na, wala nang live. Kahit paano? Ang purpose kasi ng live. Live. Yung nagbibigay ng gift yung mga Amerikano. Mga Pilipino, wala man pera yan eh. Hanggang 200, 300 lang yung kaya nilang ibigay sa'yo. Pag nagpa-member yung mga sa perks yung mga Amerikano is talagang straight yun. Nag-pay monthly, kinakaltas ng Google. Yun. Google kung saan tawag sa mga American Nigerian tawag sa Google eh. Google. Pero pagka search mo sa Google talaga, Google. Yun. Kaya, ano pa yan? Ako yung naluluka na sa aking mga upload. Yung live ko lang na ang problema ko. Yung live ko lang. Copyright. Yung short video naman is madali lang naman eh. Delete agad. Yung live kasi ang haba ng oras, sayang. Talagang malaking yun sa akin. Effort yun, nag-iihaw ako. Wala pa ako nagagawa hanggang ngayon. Tititok ako. Iisip akong pupunta ako sa dagat ngayon eh. Doon ako magbibideo. Maligo lang ako, laba-laba saglit at punta na ako sa dagat. Mag-aabang ko sa baka merong swerteng isda doon. Iba-vlog ko yung isda at nila. Yung huli nila. Ilang araw na walang huli. Ang aming manginginom eh. Halos sa lahat. Ako na lang nagastos lahat sa pagkain sa amin ngayon. Yung imbis na ipon ko yung pera ko, yung sahod ko, wala. Ubus lang. Buti kaya sa tupad ko eh. Siniguro ko. Hinulog ko na sa piso wifi. Talaga. Dream ko talaga piso wifi. Kasi meron ng piso wifi dati. Ko, laki na nagastos ko. 30,000 lahat yan. Tapos, wala lang. Kunti lang bawi ko. Nulugi ako doon. Ngayon, nakakita ko ng yung nagpapa-installment ng piso wifi. Bukod sa pa-installment sa kanila, kukuha ng linya monthly bill is 800. Tapos kapag nasira ang piso wifi, dahil galing sa kanila, sila rin ang mag-maintenance. O, di ba? Kaya ang galing na natagpuan ko.
Kaya shout out kay Sir Imay. Kailan pa? Bukas na. One day na lang. Ma-install niyo na yung aking dream. Dream come true. Kasi nga, dahil kasi sa gadget eh. Yun lang talagang gusto ko. Piso wifi. Dati kasi ang gusto ko, internet cafe. Nung galing akong Dubai. Internet cafe ang gusto ko. Alam niyo ba, ang tabi kong binili computer. Bigla akong nagbuntis. Wala akong ganang mag-business. Nagpatay, doon sa likod kasi ng RS, doon sa college, may lupa doon si Lola. Ay, naku, haligi lang ang nalagay ko. Parang nawalan ako ng gana na ano, kasi naglilihi ako. Yun, yung uncle ko, binenta yung lupa. Kaya ang ginawa ko yung mga hollow blocks ko na pagkadami-dami, abot ng 500 pieces. At dito, pinagawa ko ng kusina at CR yun. Kadami-dami ng hollow blocks ko na. Ito, sana nga may ano na ako doon, may pwesto na ako. Ewan ko ba yung sa bubutis ko. Yun nga yung pagbubuntis, yun nakakasira ng future. Kasi sana doon yung nung buhay pa yung lola ko. Akin na sana yung lupa nun. Kaso binintan uncle kasi nga umalis daw ako. Hindi daw ako nagpursige na doon tumira sa likod ng college. Sayang, alam niyo ba ang ganda ng lugar doon? Likod ng college ng RSU. Kasi yung mga lupa doon sa ninuno namin yung pinagbibenta nila. Pag gusto lang yung uncle ko, benta ng benta eh. Hindi kami binabahagi na ng pera. Wala kami magawa eh. Siya may hahawak ng papel. Eh, talagang injik eh. Talagang minsan, mahilig talaga manlamang. Yun ang lahi nila. Kaya yung talo, nung buhay pa tatay ko, pag malilit na kami, nabubuhay kami sa away. Ako lang tagapigil at sinanay. Yung uncle ko at tatay ko, lagi nag-away. Yung hawak niya, itak sa ano. Yung tatay ko hawak yung, parang yung pangbungkal. Eh, uncle ko naman, ewan ko, baka kinulam na tatay eh. Kasi may lahi silang, ano eh. Hindi ko alam, basta kulam-kulam eh. Noon nga, ang nanay at tatay ko, kulam-kulam din eh. Nahulihan ko. Sinanay noon sa Manila ako, ano eh. Nagbayakan, ba't ganun? Nung sa Manila ko, ang nanay ko, kasama ko sa Cavite. Bakit laging parang sasabong ulo niya? Eh di ito, umuwi akong probinsya. Naghalongkat ako. Nung nabubuhay pa ang tatay ko, nahuli ko doon sa may libro. Naku, nakabalot sa idim na tel. Ang picture ng nanay ko. Kinuha ko. Ay, grabing galit ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Halos gusto niya akong patayin kasi nga, kinuha ko yung picture ng nanay nakatago sa itim na na tela. Kaya meron akong kapinsan na hanggang ngayon nagagamot siya sa manok kulam. Manggagamot yung pinsan ko. Sa manok kulam yun. Sila para sila ng tatay ko. Nanggagamot at gumagawa din ng pag may kaaway, pag may kagalit. Pero ako is born again. Pero Lord, patawarin ako. Nagsasabi ako ng kulam-kulam. Pero meron naman talaga din sa Bible na yung kulam eh. Kapag may kasalanan ko sa akin, tatablan ka. Yun. Kaya yun, kinuha ko. Tawag agad ko sa nanay ko. Nagpasalamat ang nanay ko. Yun, unti-unti na parang yung tatay ko, parang kasi ayaw niya bumitaw kay nanay eh. Naghiwalay na kasi tatay ko kasi babaero eh. Yun, ayaw niya bumitaw kay nanay. Ako may gawa naman na ako. Hindi ko man kailangan consent yung tatay ko sa pagiging babaero. Ako mismo is nakasaksa sa mga ginagawa niya pagkababaero. Ayaw kong ganun. Intindi siya nung buhay. Patawarin nawa siya ng ang kanyang kaluluwa kung nasaan naman siya. Kwento ko lang naman yun eh. Pero totoo yung kulam. Kasi yung nahuli ko sa tatay. Kukulam ng nanay eh. Nagkukulaman silang dalawa. Yun. Nakuha ko yung itim na tela na kinalang ko. Kinuha ko picture ng nanay. Ayun. Wala na. Nung bumalik ko Manila, hindi na sumasakit ng ulo. Wala. Magaling na. Tapos yun, mula noon, unti-unti na tatay nagkasakit. Kailangan kasi pag ganun, ikaw mismo pupunta doon sa may gawa sa'yo. Kunin mo, humingi ka ng katapatawaran, ganun. Kunin mo yung nakatagong picture na yun, tas doon ganun. Pero kung hindi mo makuha yun, o hindi ka may nakapatawad, hindi ka kagaling. Yun. Kaya, ewan ko pa. Kahit na bago ang reliyon ko, once na naalala ko yung nangyari nung panahon na yun, nung buhay pa sa tatay at sa nanay ko, yung mga ganun. As in talaga. At naranasan ko din nung sa Cavite kami nanay ko.
Nagbago na talaga nanay ko. Kasi nag-iba na kami ng relihiyon, ng mga born again na kami. Pero dati tindi talaga nanay 'pag nagalit, kapitbahay namin kinakubuan niya. Sabi ko, "Nay, anong ginagawa mo? Bakit iikot-ikot yung kapitbahay natin sa pinto? Nangangati, Diyos ko Lord." Sabi ko, "Ano bang pinagagawa mo?" Yun, may hokus-pokus si mother 'no. Pero ngayon 'pag binabanggit ko kay nanay, humihingi ng patawad siya. Kasi parang pumapatay siya ng taong gano'n, eh. Pero walang naniniwala na sa gano'n. Walang naniniwala sa gano'ng klaseng ano, yung pulis at abogado. Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa gano'n. Pero ako naniniwala kasi nasaksihan ko yun sa magulang ko. Yun. Kaya kayo, magpakabait kayo sa akin. Pag ako'y tinupak. Pero nagbago na kami ng relihiyon. Pero iba pag nagalit ang taong mabait. Kapag bumait at nagalit, matindi. Kaya magpakabait kayo sa akin.